Alam mo ba yung pakiramdam na wala ka ng matakbuhan? Yung tipong wala ka ng pera, wala kang trabaho, at pakiramdam mo tapos ka na? Ito ang kwento ng isang babae na halos sumuko na, pero pinili niyang lumaban. Ako si Mary de la Cruz, at ito ang kwento ko. At kung tatanungin mo ako kung kailan ako pinakawalang-wala, ito yung panahon na yun. Nakaupo ako sa maliit kong imang upahan kwarto, staring at my empty rice cooker. 2 buwan na akong walang trabaho. Yung huli kong ipon, kaninang umaga ko lang binayaran para sa renta. Ngayon, instant coffee na lang ang laman ng cabinet ko. Tapos buzz ng buzz ang phone ko. Mga bills, mga reminders, mga threat na puputulan na ako ng kuryente. Pinatay ko ang phone, nilagay kong nakataob sa mesa. Dating maayos ang buhay ko. 28 years old. May degree, stable ang trabaho ko as sales officer. Pero nang mag-downsize ang company namin, isa ako sa tinanggal. Araw-araw sinasabi ko sa sarili ko, hanap ulit ng trabaho. Pero gabi-gabi, uuwi ako na wala pa rin. Wala na naman. Ang ingay-ingay ng syudad, ang bilis-bilis ng mundo, pero ako, parang nakatigil. At sa unang beses, simula na umalis ako sa probinsya, naisip ko, mali ba ang desisyon kong pumunta rito? Isang hapon, naglakad ako sa Quiapo. Ang ingay. Vendors sigaw ng sigaw, jeepneys busina ng busina. Pakiramdam ko, mas lalo lang akong lumiliit sa bawat hakbang. At doon ko nakita ang dati kong office mate. Ayos na ayos ang suot. May bagong bag. Kita mo sa mukha niyang ang gaan ng buhay. Sa bugot ay, "Uy, Mary! Long time no see!" Sabi niya, "Where are you working now?" Napangiti ako. Pilit. Sa bahay lang muna. Nagpaalam siya at naglakad palayo. At nung wala na siya, ramdam kong nanikip ang dibdib ko. Umupo ako sa bench, napayuko, at pabulong kong sinabi, "Sa bahay lang muna." Paulit-ulit sa utak ko hanggang sa parang gusto kong maiyak sa gitna ng kalsada. Kinagabihan, bumuhos ang ulan. Tumulo ang tubig sa kisame ng kwarto ko, diretso sa sahig. Nilagyan ko ng planggana, umupo sa tabi, niyakap ko ang tuhod ko. Ganito na lang ba? Ganito na lang ba ako? Gusto ko nang tawagan ang pamilya ko sa probinsya, pero ang pride ko ayaw pumayag. Pakiramdam ko sinasakal ako ng 4 na pader ng kwarto ko. At doon ko unang naisip, baka hindi ko na kaya. Kinabukasan, nagising ako ng maga ang mata ko, pero may kakaibang calmness sa dibdib ko. Umupo ako sa mesa, kinuha ko ang luma kong notebook at sinulat ko, "Hindi susuko ngayon." Nagpunta ako sa internet cafe. Nanghiram pa ako ng barya sa kapitbahay para may pambayad ako sa 1 oras. Ngayon, iba na ang approach ko. Hindi na ako naghihintay lang ng reply sa malalaking kumpanya. Nag-search ako ng small businesses na pwedeng mag-hire ng kahit sino willing magtrabaho. At doon ko nakita,
May hiring ma-clerk sa isang maliit na printing shop, 2 kanto lang mula rito. Mababa ang sweldo, pero hindi na ako nagdalawang isip. Diretso akong nagpunta, dala ang resume ko. At tinanggap ako agad. Mahirap ang trabaho. Buong araw nakatayo, nagpi-fold ng flyers, naglilinis ng mesa na puro ink stain. Pero may kita ulit ako. Sa bawat lunch break, ginagamit ko yung shop computer para matuto ng basic design software. At after ilang linggo, ako na ang gumagawa ng mas maayos na poster designs para sa clients. 3 buwan ang lumipas. Pinatawag ako ng may-ari. Mary, you've done more than what we expected. Starting next month, you'll be assistant manager. Nagdoble ang sweldo ko. At sa unang beses, simula nang mawalan ako ng trabaho, ramdam kong nakatayo na ulit ako sa matibay na lupa. Doon ko natutunan na ang walang-wala, hindi pala dulo. Ito pala ang simula kung pipiliin mong lumaban. Ngayon, kapag may bagong empleyado sa shop, ikinukwento ko sa kanila ang storya ko. Hindi masamang magsimula sa maliit. Laging sinasabi, mas mahalaga na gumalaw kaysa maghintay na may dumating. Hindi naman biglang nawala ang problema sa buhay ko. Pero ngayon, alam ko na. Kaya kong bumangon. Kaya kong magsimula ulit. Kaya kong harapin ang bukas. Ako si Mary de la Cruz. Minsang walang-wala, pero ngayon, patunay ako na kapag hindi ka sumuko, palaging may paraan. Kung nararamdaman mong ikaw ay wala na ring pag-asa, tandaan mo ang kwento ko. Hindi mo kailangan maghintay ng perfect na timing para magsimula ulit. Kahit maliit na hakbang, basta tuloy-tuloy, makakaabot ka rin sa gusto mong marating. Ako si Mary de la Cruz, at sana maging paalala ito na kahit wala ka ngayon, hindi ibig sabihin na wala ka na bukas. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong kwento at gusto ninyo pa ng mas maraming inspiring na kwentong success, please like this video, i-share ninyo sa mga kakilala ninyo, at huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga ganitong kwento.